bye! Last week, sinimulan natin ang unforgettable summer goals at tinignan kung anong bago sa mga turista sa Boracay. Cheers to the Kamingos! Cheers! Ngayong linggo, nasa Bora pa rin tayo, but hindi na para mag-tour at gumala, kundi para i-experience kung paano nga ba maging lokal at residente ng isla. Pangarap niyo rin bang tumira sa isla? Yung malayo sa mabilis na mundo. Walang traffic, walang rush hour. Mas simple at payapa, parang yung sariwang hangin dito araw-araw. Sunod lang sa alon ng buhay katulad ng dagat na ilang metro lang ang layo. Ang sarap siguro ng ganito palagi. Pero para sa mga taga-syudad tulad naming mga besties, kaya-kaya naming panindigan kung sakaling lilipat kami sa isla at maging lokal na residente. Yan ang aalamin natin at susubukan nating gawin. Asim nga talaga! Sa week 2 ng Summer Goals, dito pa rin sa isla ng Boracay. Fresh mo, te! Go time! Let's try to live like locals dito sa #MainGoals. Welcome sa panibagong linggo para sa panibagong set of adventures na pasok sa bucket list natin dito lang sa #MainGoals. Mga besties, hindi pa tapos ang ating summer goals dahil nandito pa rin tayo sa Boracay! Yes, we're still here in this beautiful island pero hindi para magbakasyon, kundi mag-a-achieve yung mga goals. Correct. Pero ngayon, mas kikilalanin naman natin ang Boracay, hindi bilang turista. Dahil we will try to live like locals this week. Mula sa mga bahay na pwedeng pagstiyan na matagal at sa mga pwedeng maging trabaho. Yes, kahit yung mga puntahan ng mga taga rito mismo, gagawin din natin lahat. Kaya para dun sa mga besties natin na nagbabalak o nangangarap na tumira sa probinsya o sa isla, para sa inyo tong ngayong linggo. Yes! Tara! Meron tayong kakausapin. Mga Sino viewers, naman to? oo. Meron tayong inimbita para mas malaman pa natin ang isla ng Boracay, mas makilala pa natin. Let's go! Sige na. Dito tayo. Sino kaya ito? Sige. Nandito tayo ngayon sa may Bulabog Beach kung saan malapit ang pinagsistayan ng kilalang beauty queen na makakausap natin today. At isa rin siya sa makakatulong sa atin at makakapagbigay ng tips kung paano nga ba maging isang lokal dito sa Boracay. Mga ka-main goals, let us all welcome Miss Miriam Kiambao. Ayun! Hi! Miss Miriam! Let's go, let's go! Hello, my name is Miriam Kimbao Roberto. I am Miss Universe first runner-up back in 1999. I am a wife, a mom, a motivational speaker, an author, an entrepreneur, and a proud resident of Boracay Island. Please welcome on #MainGoals, beauty queen and certified island mom, our very beautiful bestie, Miss Miriam Kiambao. Hello, Miss thank you. Miriam. Thank you so much. Welcome po to #MainGoals. And welcome to my island. Yes! Salamat po sa pagpapa-unlock Of today. course. Miss Miriam, alam naman po ng karamihan na dito na po kayo nagsistay with your family. Pero kung okay lang po na ikwento niyo po ulit, what made you decide to move here po? Permanently na po ba? Nako sana, 'di ba? Pangarap namin long term talagang forever na. Pero we're taking it year by year. Paano kami nag-decide? Yes. It was October 2021. Yung husband ko naglalakad sa village. Tapos parang nagpa-pray lang siya kay Lord. Frustrated na siya kasi walang mapuntahan yung mga bata. Nagkaka-anxiety na yung panganay namin. Tapos parang prayer lang niya, Lord, how can I provide an environment that will allow my family to thrive? Tapos parang sinabi lang sa kanya ni God, you don't have to stay in the city, you know? Tapos, ay, oo nga naman. Tapos biglang pumasok sa isip niya, beach. So, nag-search siya ngayon sa internet.
iniisip niya sa may Batangas lang kasi it's just a few drives away from Manila. Pero habang naghahanap siya sa internet, lumabas yung Boracay Long-Term Rentals Facebook page. So, clinic niyang ganun, nakita niya yung mga houses and apartments dito, pandemic prices. Merong 40% off, 50% off. Reasonable. So, lumapit siya sa akin. Sabi niya, babe, would it be crazy if we move to Boracay? Go! Let's go! Hindi na kayo without a bat of an eyelash. Kasi who wouldn't want to live on the island? Yes. Diba? Parang, this is one of the best beaches. In fact, one of the top tourist destinations, beach islands destinations all around the world. And ang maganda dito sa isla, meron kang beach, meron kang provincial side, pero may pagka-urbanized din. Yes. So lahat ng mga essentials, yung mga comforts of the city, na andyan lang din. So para sa amin, ideal na tumira dito. So nagplano na kami, tumingin kami din sa Facebook page, nag-shortlist kami lahat ng mga houses na titingnan. Come December, we planned the trip here para mag-ocular. Tapos, yung tinitira namin ngayon, merong 3-bedroom house na 2 minutes walk lang to the beach. Tapos, it's within a compound na tahimik. Pero, yung isang entrance ng resort is along a busy street. Pero pagpasok mo, wow, may ganito pala dito na merong garden, may oasis, may courtyard, may pool pa. So, yung mga bata, pwedeng maglaro-laro dun sa loob ng resort na secure. Yes. Tapos lalabas lang kami, 2 minutes, beach na. So, nag-impake-impake na kami. Feb 10, tumuloy na kami. Sumakay kami ng eroplano, pag-landing namin dito, drinap lang namin yung bag namin, rush kami sa beach to watch the sunset. Wow! Sabi namin, we're finally home. Miss Mary, mahirap po ba yung adjustment from the city to dito po sa island? Para sa aming mag-asawa, wow, dream come true. Yung panganay namin ang nahirapan. Ilan po yung anak mo po? 3. Isang 15, isang 3, isang 1. So yung panganay namin, syempre, 15 na siya. Pinaka-importanting mga tao sa buhay niya ngayon, yung mga friends niya. So yun ang talagang na-miss niya. Medyo nakapag-adjust na siya, pero para sa kanya, city boy talaga siya. So medyo siyang challenge namin. Otherwise, enjoy na enjoy kami dito. Yung cost of living po dito, Miss Miriam, sa Ay, Boracay. definitely mas mababa kaysa sa Manila. Lalong-lalo na if you eat at home and cook your own food. Tsaka yung pamasahe dito, 15 pesos lang, di ba? Punta ka na sa kung saan na kailangan mo. Paano yun, Miss Miriam? Kasi kilalang personalidad po Opo. kayo. Siyempre, may marami rin pong turista dito. Hindi po ba kayo, nababother for lack of a better term? Kasi, Miss Miriam, pa-picture. Eh, nangyayari naman yun, di ba, sa Yes. Manila. So, sanay na ako. Para sa akin, and sa tagal ko na rin sa showbiz, para sa akin, blessing na rin na makapagpasiya ako ng tao Yes. just by my mere presence, di ba? Saglit lang naman yung konting picture. Bye-bye! Ganun na. Si Chichi rin po, yun po yung nagiging problem niya dito. Ang dami po So, yung we got picture. you. Ang dami ko ng fans. Hindi po, nagbibigyan ko po sila. Oo, masaya makapagpasaya ng tao, di ba? Oo. Ano po yung parang pinagkakabalahan nyo na po dito sa island? Yes, oo nga po pala. Bukod sa mga anak ko, kasi syempre, majority of my time talagang very demanding pa, very clingy pa yung dalawa kong mga maliliit, di ba? Yung anak ko na panganay, in-enroll namin sila dito sa face-to-face school. At dahil nasa school na siya, na-elect naman ako na president ng PTA, Parent Teacher Association. So, president ako ng school nila at na-elect din akong president ng PTA ng District of Malay, which covers 32 schools, 16 public and 16 private schools. So apart from taking care of my own children and then occasional events na hino-host ko or mga Zoom meetings, kasi hanggang ngayon public speaker ako, meron pa rin Yes. mga invitations to do that. Busy ako ngayon sa pag-aasikaso ng mga seminars that will help enhance the plight of students, teachers, and parents here. Ang dami niyo pong roles sa Piniplay in life. Parang hirap maging Miriam kaya. Pero ito na lang po, Miss Miriam, what's the best thing about living in Boracay? One of the best things talaga that we love about being on the island are the people. You know, we found family here that have become our church members. Apart from being close to nature, the fresh air, yung mga yummy food na matatagpuan sa mga restaurants around here, it's really the people. Kasi yung mga
friends na nakilala namin dito, yung ilan sa kanila matagal na nakatira dito, naging dayo din. So yung mga friends na yon, sila na yung naging pamilya namin. Every Sunday, nakikita-kita kami. After ng church, may karaoke sa bahay. O mamaya mga alas 4, alas 5, kita-kita tayo sa beach. Ganun yung mga pakiramdam namin. So sila na rin yung mga bike friends namin, run friends namin, yung mga anak nila, kaibigan ng mga anak namin. So it's really amazing when you find an island that you love, filled with people that you also love. For sure, meron din tayong mga ka-Mingos sa interesado din sa ganyan. Miss Miriam, if you can give an advice to those who are looking into moving to an island, dito sa Boracay to be specific, ano po yun? Yung mga things that they need to consider and they need to take into account. Siyempre, ang isla malayo sa Manila. Kung galing ka talaga sa Manila, usually ang work mo galing doon. So, kailangan isipin mo din, how can I live on the island that will be sustainable? Kaya mo bang dalhin yung work dito just through the computer? Or posible ba na dito ka naka-base tapos fly back and forth ka lang wherever your work is, di ba? So, ako, ganun ang nangyayari. Kasi bukod sa public speaking na naging Zoom naman through the pandemic, pag meron ng mga events sa Manila, they just fly me in, or pag may taping doon, ganun ang nangyayari. So, yun ang, syempre, kailangan sustainable yung stay niyo because you have to pay for rent, pay for food, and everything else, di ba? And then, for the long term, plano nyo ba magstay dito just a few months or 1 year or long term? Kaya ba ng work nyo? Magsa-start ba kayo ng business dito? Paano nyo gagawing sustainable yon? So, may mga ganong klaseng pinag-aaralan. So, kaya nga kami parang, okay, let's start 1 year and then next year. Sana forever, di ba? Pero let's take it year by year. And then we also have to consider the needs of our kids as well. Sobrang dami palang need consider, Miss Miriam. Pero kayo without batting an eyelash. Wala, Let's kasi go! Pangarap ko talaga to live by the beach on an island which I own. So, i-embrace ko na yung isla bilang mine. Main goals. Masaya po kami, Miss Miriam, to see you happy here in Boracay. Maraming salamat po sa pagpapaunlak po ng interview sa amin, Miss Miriam. Thank you for having me. Thank you so much. Yeah. Sigurado ba kayo yan? Okay. Alam niyo, para sigurado, para mas maliwanagan tayo sa kung anong feeling ng pag-move sa buhay syudad at pagiging full-time na taga-isla. Makakasama ulit natin ang ating bestie na si Jamil. Si Jamil! Yes, Jamil Sultan. Welcome back to Yes. #Mangoes! Welcome back talaga sa akin. So ito na nga, Jamil. Mhm. Pag-isip-isipan namin ng mga besties, what if nga kung lilipat kami dito sa Boracay, na maging lokal kagaya mo? Ano yung mga requirements, Jamil, nung nag-transfer ka dito talaga permanently? Actually, yung mga requirements, kailangan mo magstay dito at least mga 6 months para makakuha ka ng yung mga credentials like barangay clearance. Pangalawa is transfer of your like voters. Oo, papatransfer mo dito para maging legit na magiging lokal ka talaga dito. Paano ko nagsimula? Diba? Ano yung mga plano mo before and after? Well, ang dami kong adjustment Mhm. nung bago pa lang ako sa Boracay Island. Pinaka-first na ginawa ko is nakisama ako. Tinaibigan ko lahat yung mga taga dito. I learned their culture, yung mga tao, yung people, and then yun. Hindi naman mahirap yung adjustments. Sobrang hirap. Kasi syempre, hindi naman talaga ako taga dito. From Mindanao, and then to Manila, and then here. So sobrang laki ng in-adjust ko talaga. Pero okay naman yung mga tao, yung pagtanggap sa'yo dito. Sobra. I mean, yung mga taga Boracay, mga Aklanon, sobrang mabait nila. Very welcoming talaga sila. I mean, alam mo yung na-feel ko dito yung, We belong. oh yes, sobra. Pero ano yung mga kinailangan mo i-consider before moving here? Like budget, syempre, hindi pwedeng wala. Kailangan mo mag-prepare financially. Actually, yun yung pinakauna talaga, yung budget talaga. Kasi syempre, hindi ka naman pupunta dito na marami ka talagang pera. So, i-consider mo talaga yung budget. Kailangan mo i-check or mag-research talaga. Example na lang yung mga titirahan mo dito. Let's say, yung mga hotels. Kailangan mo i-research kung ano yung mga pinakamura na hotel, yung mga murang mga pagkain dito. Oo. Para at least makasave ka rin kahit papaano. Pero yung language, of course. Oo. Start ka na rin mag-aral ng Aklanon? Yeah, Dialect ka nila dito? Yes. Yan yung pinakaunang
pinag-aralan ko. Although mahirap siya, pero nag-learn ako step by step. Thank you, Jamil, sa mga naibahagi mo sa Of course, you're welcome. Alam mo, parang yung mga kwento nila, Miss Miriam, tsaka ni Jamil sa atin, mas nakaka-inspire talaga na lumipat sa isla, no? Kasi syempre, di ba, dapat hindi lang sapat yung malaman natin yung island na gusto natin, mahanap natin, dapat malaman din natin yung lingwahe. Lalo dito sa Pilipinas, mga besties, lahat, ang daming mga isla, lahat ng bawat lugar ay may mga kanya-kanyang lingwahe. Oo, totoo yan, no? Diba? At dahil ito ang Boracay, part siya ng Aklan, ang ginagamit nilang dialekto na share naman sa atin ni Jamil, Aklanon. Aklanon. Kaya, yun ang susubukan nating aralin ngayon. Naku, Yes. Ang So, hinanda kami ni Jamil na games para sa... Yes. Saka games, marami ito? Game lang pala, isa. Tinanggal ko lang kanina yung isa eh. So, isa na lang. Sige. Ano to? Ito yung mga salita ng mga aklano na huhulaan nyo dahil meron tayong AB. Ay, wow! Nakapag-print ka pa talaga ng ganyan. Siyempre. Ano pala yun? Uy, pinaghirapan ko yun Uy, ah. thank you, Bessie. Na-appreciate namin. Sa labanan si Chichi. Okay. So ito mga best, may mga words kami dito na aklanon, tapos hulaan nyo kung anong ibig sabihin nun sa Tagalog. Go! Okay, so simulan na natin. Unang word is mayad nga agahon. Sa A, magandang araw. Sa B, magandang umaga. Sa C, magandang gabi. Sa D, masarap na almusal. May sagot na kami. Ting, tering, ting, ting. Isa lang. Magandang araw. A. Ang tamang sagot is letter D. B. B, magandang umaga. Correct ka talaga. Si Chami, agahon means umaga. Umaga. Agahon. Agahon. Kasi agahon. Agahon. Oo. Aga. Okay. Next Number two. is sayamat himo. Letter A, salamat. Letter B, walang anuman. C, kumain ka na. D, none of the above. A. Ang tamang sagot ay Letter A! Yay! 2 points na si Chami and 1 1 point point kay kay May. Bestie. Okay, number 3 is ano ro ngayin mo? Ano na nga yun? Ano ro ngayin mo? Anong plano mo? A, ilang taon ka na? Hmm. B, anong ulam mo? C, anong pangalan mo? D, anong oras na? 1, 2, 3, show your answers! Are you showing your answer, Final answer? besties? Yes, final. Okay. Ang tamang sagot ay Letter C! Yay! Wait, anong pangalan mo? Ano Ano rongayin mo? Ibig sabihin, anong pangalan mo? Je m'appelle me. French. Number 4, taga-siing ka. Taga saan ka? Taga saan ka? A, magsasaing ka? B, Magsasama. taga-Luzon ka? C, may kasalanan ka ba? D, taga saan ka? Taga saan ka? Bigyan ng tanong, no? Oo, meron to. D. D. Are you sure? Sure na. Oh, ang tamang sagot ay letter D! Yes! Okay, 3 points kayong dalawa. Next is mayad sa yamat at ikaw. A, walang anuman, ingat ka ha? B, busog pa ako, ikaw ba? C, okay naman, salamat, ikaw. D, hindi ko alam. Ano sa tingin mo? Hindi ko alam. D. Ang tamang sagot ay... C! Yay! Spring! Okay naman, salamat, ikaw. Ang ibig sabihin. Hindi ako gaintindi. A, hindi ako pupunta. Okay. B, hindi ko maintindihan. C, gusto ko ng candy. D, none of the above. C. Gusto ko na candy. Ang bobo niya lang kung di lang to. C. Candy. Hindi. B. C talaga. B. Natatakot ako, baka B. D. B. Ang tamang sagot ay... Letter B! Hindi ko maintindihan. Bakit tinanong mo, di mo pala maintindihan? Tulong mo ba kami? Ako hindi maintindihan. Number 7 is mayad ka. Mayad ka. A, Pangit. may sakit ka ba? B, may gusto ka? Bayad ka. C, may ID Bayad ka? ka din. Bayad. D, okay ka lang? D. Ang tamang sagot ay... D, okay ka lang. Mayad ka. Yung Paano yung sana okay ka na? Sa inyo? Ano sa inyo? same lang din sila sa Ilonggo tsaka dito. Saan? Mayad ka. Saan? Are you okay? Ay, wow, English. Kamu talaga? Sige
lang kasi sabi. Oo. Okay. Number 8 is oo. A. Ood. B. Kuko. C. Oo. D. Hindi. Ang tamang sagot ay? Okay. Ang tamang sagot ay... Letter C! Oo! Yay! Yay! Tapos yung hindi, hindi. 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 Oh. Tapos yung base, maybe or baka. Number 9. Number 9 is Pilarong Bayran. A. Pumunta ka sa bayan. B. Magkano ang babayaran? C. Bakit mahaba ang pila? D. None of the above. Gusto ko na ganyan. B. 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 Tama ba? Ang tamang sagot ay... Letter B! Pilarong Bayaran. Magkano ang babayaran? Yes, tama, tama. Bayaran? So nandito na tayo sa pinakahuli. Okay, last. Pinakamahirap Oo. to. Warangta. Warang ka. Warangta. A. Late na ako. B. Gala tayo. C. Ayoko na. D. Uwi na tayo. Sige na nga. Ano mo? Hindi rin. Okay, ang tamang sagot ay... Letter B! Gala Gala tayo. tayo. Warangta means? Warangta means gala tayo. Yes, In Ilonggo sakto. naman, malagaw ta. Malagaw. Malagaw ta. Okay, ang nanalo sa ating game ngayon na nakuha ng 8 points, walang iba kundi ang ating bestie na si Meng Mendoza. Yay! Thank you for having me. Thank you for having me, Pwedeng guest Sayang. ka. Nakakuha ka lang ng 6. Okay lang. Okay lang yun. Pero okay lang din naman. Oo. Thank you. Thank you sa effort nyo na maggawa pa ng game para sa amin. Of course, thank you din. Marami sa atin na mula sa syudad ang napapamahal na sa ganda ng isla. Sino ba naman ang hindi mai-in-love sa tahimik at payapang mundo, di ba? Sabi nga ng marami, this is the place to be and island is my home. Nagsisimula pa lang tayo dahil buong linggo nating aalamin kung ano nga ba ang mga pwede nating gawin kung pinaplano nating mamuhay sa probinsya o sa isla. Sana ay na-encourage pa kayo lalo na ituloy ang island living na gusto nyo mula sa mga na-share namin sa inyo. Bukas, may iba't ibang trabaho pa kaming susubukan na pwede nyong gawin kung plano nyong lumipat sa isla. Tutukan yan dito lang sa #Mingos. Snake bones, puto ng ahas. Totoo po ito. Totoong ahas. Illusion lang. Illusion. Gusto mo pa? Oh my God, for the first time.